President chooses to do that, I choose not to. Mas pinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mang-impluwensya sa kahinatnan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ni PBBM sa gitna ng kaisipan na hindi pa rin maiiwasan ng impluwensya ng Pangulo sa impeachment proceedings kahit pa may separation of powers. Ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang panahon dito at abalaan niya siya sa pagtugon sa pangunahing pangangailangan ng taong bayan. I'm busy with the transport, with the rice, with all of the different things that we are doing. That nauubos ang oras ko doon. Putit lang. Wala naman akong papel doon sa impeachment. Yes. Sa kanya ring podcast, giniit ng Pangulo ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na mapanganib na aksyon ng China. Ayon kay PBBM, patuloy na ipaglalaban ng bansa ang karapatan nito sa riyon. We continue to protect and defend the people of the Republic. Hindi naman tayo nakikipag-away. Pero huwag yung binabangga yung mga mangingisda. Gawin ng mandato sa saligang batas at sabayan sa usapin ng impeachment trial. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng Kamara sa Senado pero hindi inaaway ng Kamara ang Senate Impeachment Court. Ito ang mensahe ng tagapagsalita ng House of Representatives kay Attorney Reggie Tongol, spokesperson ng Senate Impeachment Court. Unang hinimok ni Attorney Tongol ang Kamara na sumunod muna bago magreklamo at huwag awayin ang Senate Impeachment Court. Wala naman kaming inaaway ng court. Itinanggi naman ni Attorney Tongol ang akusasyon laban sa kanya. Anya, hindi pag-aabogado sa iisang panig o panlilito ang ginagawa niya, kundi pagsagot lamang sa scenario setting ng mga tanong sa kanya. Dagdag pa nito, mahalaga sa demokrasya ang paggalang sa impeachment court dahil independent o hiwalay na sangay ito at hindi kinokontrol ng anumang panig sa paglilitis. Tumindi ang palitan ng mga pahayag ng mga tagapagsalita ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa gitna ng antala sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. 4 na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasama ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang nagsagawa ng fuel subsidy at iba pang suporta sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Kahapon, pinuntahan nila ang Panatag o Scarborough Shoal kung saan mahigit 20 bangkang pangisda ang nahatira nila ng tulong. Pasado alas 10 ng umaga, hinarang at inatake ng water cannon ng Chinese Coast Guard vessel ang isa sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang BRP Datu Taradapit. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, lumapit ng hanggang 600 yarda ang Chinese vessel na CCG-4203 at binomba ng water cannon ang barko ng BFAR. Nangyari yan sa layong 15.6 nautical miles southwest ng Scarborough Shoal. Lubhang nababahala si Vice President Sara Duterte sa sitwasyon ng mga Pilipinong apektado sa nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa pangalawang Pangulo, sa ganitong panahon mahalaga ang pagkakaisa ng bansa sa panalangin para sa kaligtasan ng mga Pinoy roon. Umaasa rin ang Vice Presidente sa mabilis at mapayapang pagtatapos ng labanan ng dalawang bansa. Bukod dito, hinikayat ni VP Duterte ang mga Pilipino na iwasan ang fake news, disinformation at misinformation at tiyaking nagmumula sa mga mapagkakatiwalaang media group ang lahat ng impormasyon. Pakinggan ang payo ng mga otoridad para sa maayos na evacuation at iba pang mga importanteng hakbang para sa inyong kaligtasan. Higit sa lahat, manatili tayong mahinahon at matatag. Dala-dala ang ating pananampalataya sa Diyos at pag-asa to all the governments involved in the conflict. We hope that you will always uphold the norms that safeguard humanity during these challenging times. Sabay-sabay nating pangalagaan ang buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaugnay nito, mayroon na ring mga hakbang ang kasalukuyang administrasyon upang matiyak na matulungan ang mga Pilipinong naiipit sa lumalalang tensyon ng dalawang nasabing bansa. Lumapag na kaninang umaga sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang eroplanong lulan ang 21 opisyal ng pamahalaan na na-stranded sa Israel.
Kinabibilangan ito ng 15 alkalde, 2 opisyal mula sa Department of the Interior and Local Government at 4 na eksperto mula sa Department of Agriculture na nagtungo sa Israel para sa isang agricultural study tour. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ligtas at nasa maayos na kalagayan ang lahat ng opisyal. Para sa kanila, kung gusto sila talagang ang kaligayahan ng nila makauwi, nandiyan na lang. Just to be clear, hindi ho sila sa path of danger. Wala po pumunta ng bomba na malapit sa kanila. Ang pinakamalapit po siguro sa Labas ng Land Transportation Office o LTO, nakasaad na siningil umano ng 5,500 pesos ang pasaherong si Daria Hansen Taheri para ihatid ito mula sa NAIA Terminal 1 hanggang Terminal 2. Ipinatatawag naman sa pagdinig ang driver at operator ng taxi sa darating na June 27 ng 1:00 ng hapon sa Central Office ng LTO. Pinagpapaliwanag ang operator ng taxi kung bakit hindi sila dapat managot sa kaso ng driver na improper person to drive a motor vehicle. Kailangan namang isurrender ng driver ang kanyang driver's license bago o kasabay ng gagawing pagdinig. Ang naturang taxi unit ay nakaalarma na sa ahensya. Nasuri na umano ng Department of Justice o DOJ ang isiniwalat na impormasyon ng isa sa mga akusado sa kaso ng nawawala o missing sa Bungeros. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, nagbigay umano ito ng hindi bababa sa 10 pangalan ng nasa likod ng pagkawala ng mga naturang individual. May mga pinanggit din sa amin at isa-isa namin nilalatag yan. Nilalatag pa namin sa maayos. Sabi ko nga, case build-up yan. Hindi naman basta-bastang paglapas ng testigo, ito na yung korte, hatol na, hindi gano'n eh. Proseso po yan. Marami eh. Yung mga pumapatay, yung mga dumudukot, basta marami silang binanggit. Pupulong sa Geneva, nakipagkita si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa mga European diplomat na nananawagang ipagpatuloy ng Iran ang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos hinggil sa nuclear program nito. Samantala sa isang video, sinabi ng Israeli Defense Minister na si Eyal Zamir na dapat maging handa ang Israel sa isang pangmatagalang laban at binigyang babala ang publiko ukol sa mga mabibigat na araw na darating. Patuloy ang tensyon at labanan sa pagitan ng dalawang bansa matapos ipahayag ng militar ng Israel na nagsagawa sila ng panibagong bugso ng mga pag-atake laban sa mga pasilidad ng Iran na naglalaman ng mga missile ng bansa. Ay isang maliit na isla sa Irish Sea. Nasa pagitan ito ng Great Britain at Ireland. Bagamat maliit, kilala ito sa buong mundo sa kanilang annual motorcycle event. Ang Isle of Man Tourist Trophy ay tumatagal ng 2 linggo. Sa unang linggo, isinasagawa ang practice at qualifying sessions. Sa ikalawang linggo naman, pagsapit ng Hunyo, ginaganap ang mismong race week. Habang ang huling Biyernes ng Race Week ay itinuturing na national holiday sa isla at kilala bilang Tourist Trophy Bank Holiday. Ang Snaefell Mountain Course na may habang 37.73 miles o 60.72 kilometers ang ginagamit na race circuit. Dinaanan nito ang makikitid at pasikot-sikot na kalsadang pampubliko. Tuwing may karera, isinasara ang mga lansangan at dagsa ang mga manonood sa viewing spots at grandstands. May iba't ibang kategoryang sinasalihan depende sa motorsiklo. Superbike 1000cc 6 laps. Supersports 600 to 675cc 4 laps. Superstock production models 3 laps. Sidecar may driver at passenger 3 laps. Super Twin 700cc twin cylinder 3 laps. Apang, si Michael Dunlop ng Northern Ireland ang may pinakamaraming career wins sa Tourist Trophy history na may 33 panalo, kabilang ang bagong Super Twin lap record na 123.056 miles per hour. We're wishing that some Filipinos will compete here